안녕하세요. 제쌤입니다. 나서 반갑습니다. 예, 오랜만 있죠? 소식이에요. 제가 왜 한동안 안 가르쳤는지 궁금하시죠? 제가 우리 자녀들에게 설명해야 하죠. 그럼 설명할게요. 저는 3개월 동안 Korean Intensive Training에 다녀오셨어요. 일을 하면서 한국어를 배우기 때문에 시간이 없어졌어요. 그래서 우리 수업 내용을 업데이트 못하겠어요. 제가 왜 그 어학 연수를 받은 이유가 궁금하시다면 저는 한국 회사에서 면접하러 그 연습을 해야 해요. 지금은 저는 취직 준비하고 있거든요. 그러면 지금부터 연습할 수 있도록 이 유튜브 채널에서 제가 가끔 한국말로 말할게요. 틀린 것들이 많이 있다면 이해해주세요. 그럼 시작할까요? 시작합시다. 오, yun na yata yung pinakamahabang sinalita kong Korean sa aking YouTube channel. Since most of the time, pag nagsasalita ako ng Korean is kapag nagbibigay lang ako ng mga sample sentences. So, since we are aiming na makapag-practice ng speaking, so I will use this channel para makapag-practice. Okay? And yun na nga, sabi ko sa inyo, we will have a new new setup ng ating Korean class. So as you can see, ito yung setup ko kapag ako ay nagtuturo ng Korean online. Isa aking mga one-on-one or group classes na online tutorials. So I will use PowerPoint so that mas ma-explain ko siya sa inyo ng mas malinaw. So I'm using Zoom by the way. So mag-share na ako ng screen so that we can see today's topic. 이거 보여? 보이시죠? Okay, can you see it, guys? So today's topic is descriptive verb versus action verb. Minsan ka na bang nalito sa pinagkaiba ng chota at 좋아하다? 좋아요 versus 좋아해요. Kung kailan mo gagamitin ng 좋아요, kailan naman gagamitin ng 좋아해요. So, ang pinagkaiba nila, basically, the other one is descriptive verb and then the other naman is an action verb. So, welcome back to lesson 25 of Korean with Chanosen. Sige, tingnan muna natin. Chota is a descriptive verb. Sinabi natin descriptive verb, actually, that also refers to adjectives. Diba? Adjectives, ito yung mga ginagamit natin to describe the noun. So, ang pinagkaiba kasi sa Korean, yung mga adjectives nila madalas ay descriptive verb din. Yung mga nakikita natin na nag-end sa ta, so, verb pa din siya. Marami kasing mga iba't ibang klaseng verb. We have the be verbs, ito yung is, are, am, which is sa Korean, ito yung ita. And then, we also have the descriptive verb, which is ito nga yung chotta. And the action verb, which is yung 좋아하다. Paano natin malalaman na action verb si 좋아하다? So, it is clearly there na siya ay hada. So, we know na pag sinabing hada, it is a verb na to do. So, 좋아하다 is the verb. So, basically, ito yung pinagkaiba nila. 좋다 is a descriptive verb. 좋아하다 is an action verb. Now, how are we going to use them in a sentence? So, dun muna tayo sa 좋다. Diba 좋다, 좋아요, meron siyang dalawang meaning. First meaning niya is to be good, which is in the form of descriptive. And then the other meaning niya is to like. So medyo complicated si chota. Kasi pwede pala siyang maging descriptive verb or maging action verb. Okay, tingnan natin yung example. So example number 1, we have here, 이 커피가 좋아요. 이 커피가 좋아요. This coffee is
good. So here, si 좋아요, ang gamit niya dito ay descriptive verb. Dinidescribe niya si coffee. And since we have descriptive verb, naalala niyo ba yung subject markers, which are yung e and ga, which refers kung sino yung gumagawa ng action or sino yung dinidescribe. Now here we are describing coffee. So nilagay natin ay ka. Coffee ka, 좋아요. This coffee is good. Now in sentence number 2, sabi dito, 이 커피를 좋아요. 이 커피를 좋아요. Now, ang role naman dito ni Chota ay I like this coffee. Kumbaga, I do the action of liking this coffee. So, in here, verb si Chota. So, para malaman natin yung pagkaibang usage nila, we need to look at the markers na ginamit. So, dahil gumamit ng subject marker sa first sentence, we know that the copy is the doer of the action or the one being described. So here, dinidescribe ang copy. But since in number 2, ang ginamit natin ay object marker, again, ano yung object marker? Object marker is the receiver of the action. Ba, sino yung like? Ano yung nagre-receive ng action na ginugusto na to like? Which is the copy. Now, if we will drop the markers, medyo mahihirapan tayo to identify kung ano yung gamit ng chowayo. Pero it will be easy na rin, depende na lang din sa context ng takbo ng pinag-uusapan ninyo. Okay? So with these examples, mareremind tayo that e and ga usually comes with descriptive verb. Nalilito ka pa rin up until now kung kailan ginagamit yung e and ga, il and ril, that's okay. Kasi medyo ano talaga yun, that is kind of grammar na new sa atin. Kaya kahit ako, it took me a lot of time para totally ma-master siya. So e and ga always comes with the descriptive verb. Pwede rin naman siya na mag-come with the action verb, action verb, kasi e and ga is also the doer of the action. Tama? But il and ril, madalas action verb ang kanyang gamit. Why? Kasi tinuturo natin kung sino yung nag-receive ng action. So let us look at more examples. So chota versus 좋아하다. Pag-usapan muna natin yung mga descriptive verbs. Sabi natin kanina, descriptive verbs, they are also adjectives. So, ginagamit to describe one thing, to describe a noun. Okay. Now, chota means to be likable. So, makikita natin yung word dito na to be, since chota is still a verb. Pero descriptive nga lang siya. Okay. Chota, to be likable. 싫다, to be unlikable. 예쁘다, to be pretty. 슬프다, to be sad. Yung mga example natin ng descriptive verb. So mamaya, we will see kung paano yung chota naging 좋아하다, and then we will look dito sa number 2, number 3, number 4 kung paano din sila nagiging ganung form. Kung paano itong mga descriptive verb na ito ay magiging action verbs. Okay? Let us see the next slide. Ayan. So, nagiging action verb siya, yung descriptive verb, kapag tinutugtungan natin siya ng hada. So, the pattern is descriptive verb plus hada. Example number 1, 좋다. Ipe-present tense mo siya, which is 좋아, drop tayo. 좋아 plus hada. 좋아하다. So, meron na tayong to like. And then, 싫다. 싫어하다. 싫어하다. Saan nagaling yung 싫어? Pag present tense mo yung 싫다, ang present tense na ay 싫어요. So since here, we don't need the yo, we drop the yo, and then we added the 하다. 싫어하다. Next, 예쁘다. 예뻐하다. 예뻐하다. Then, 슬프다. Change to 슬퍼하다. So let's see ang pinagkaiba nila. Number 1, with chota,
versus 좋아하다. So, 좋아요 is to be likable. Again, it is in the form of descriptive verb. Dinidescribe natin na ang something ay likable. So, kung ano man yung dinidescribe natin ngayon, lalagyan natin siya ng i or ka. For example, yung example natin kanina, 이 커피가 좋아요. 이 커피가 좋아요. So, this coffee is good. Describe natin si coffee with this descriptive marker or subject marker ka with the 좋아요, which is descriptive verb. Or pwede rin ang meaning niya, this coffee is likable. Next, 좋아해요. 좋아해요. So now, this is the verb form ng kanina. Action verb form, I mean action verb ng descriptive verb natin kanina. Okay? So, example natin dyan, 이 커피를 좋아해요. Sino yung nag-receive ng action na like daw, na nila-like? It's the coffee. 커피를 좋아해요. Kumbaga, I am doing the act of liking the coffee. Okay? Kanina, I'm just describing that the coffee is good. It's nice. Okay? Or this coffee is likable. Therefore, nakukuha niya rin yung meaning na this coffee is, or I like this coffee, even though 좋아요 yung ginamit. Kasi na 좋아요 has two meanings. Okay, next, number 2. 싫다. 싫다. Okay, so 싫다 change to 싫어하다. Now, 싫다 as the descriptive verb, ang meaning niya ay to be unlikable. Ay, di ka like. And, tingnan natin sa example. Sabi natin dito, 학교에 가기 싫어요. Going to school. Ano daw yung unlikable? Going to school. So here, we are describing, since 싫다 is a descriptive verb, kanina pa ako sa verb na yan. Since 싫다 is a descriptive verb, dinidescribe niya na ang going to school, 학교에 가기, 싫어요. It's unlikable. Then in letter B, 싫어하다. It's now the action verb. So, ang meaning niya na is to hate or to do the act of hating something. Kanina, you're just describing na unlikable siya. Ngayon, hate mo na siya. So, sabi dito, 학교에 가기 싫어해요. I hate going to school. See the difference? Here, 학교에 가기 싫어요. You are describing that going to school is unlikable. And then here, 학교에 가기 싫어해요. You hate. You do the act of hating yung going to school. See? Number 3. 예쁘다. So probably ngayon mo lang siguro na-encounter yung 예뻐하다. So again, 예쁘다, it's the descriptive form niya. Kunyari, dinescribe natin si Jiwon. Sabi natin sa kanya, Jiwon 씨가 예뻐요. Sino dinescribe? Si Jiwon. And ang descriptive verb sa kanya ay 예뻐요. So here, in sentence letter A, dinescribe lang natin that Jiwon is pretty. But in sentence ng B, 예뻐하다, so it's like to treat something prettily or someone prettily or nicely. Okay? Like in the sample sentence, 지원 씨를. So si Jiwon 씨, yung naka-receive ng action na to treat better. Maybe I can treat you better. Hindi talaga nawawala yung pang-concert. Okay, Jiwon 씨를 예뻐해요. So here, hindi niya sinasabi na maganda si Jiwon or pretty si Jiwon. Instead, this person is describing na tinitreat niya si Jiwon prettily or nicely.
Okay, siguro in this sentence number 3, in this example number 3, mas nagets na natin yung difference ng descriptive versus action verb form nila. And last, number 4, this is 슬프다 versus 슬퍼해요 or 슬퍼하다. So 슬프다 is the descriptive verb. So you can use it to describe something. Like sa sentence natin, 이형화 ka. Describe natin si Hyunghwa. Kaya gumamit tayo ng marker ka. Kasi siya yung dinidescribe. Sabi niya, itong movie daw ay 슬퍼요. This movie is sad. Malungkot yung movie. 이형화 ka 슬퍼요. Okay, isang malungkot na movie. But in the next sentence, ang meron tayo, 슬퍼하다. So you are now expressing the feeling of being sad. So ikaw na yung sad ka girl, send Gcash. So sabi dito, 그 영화를 슬퍼해요. 그 영화를 슬퍼해요. I feel sad about that movie. Kanina, the movie is sad. You're just describing the movie sad. This time, you are feeling the sadness. Aray, the sadness. Ikaw na yung nakakaramdam ng sadness. So, I feel bad or I feel sad about this movie. Ayan. And yun lang yung ating mga examples ng descriptive verbs plus hada so that next time you'll know the difference nilang dalawa. So before we end, you can try to make your own sentences with chota versus choahada and comment down below sa ating comment section ang iyong sample sentence so that I can reply and I can check if it's good. Okay, annyeonghaseyo. Wait, ako yung Ayan. Kinabahan ako, kala ko hindi nagre-record. So, yun lang guys. Sorry na tagal na ng ating pagbabalik. And maraming salamat sa paghihintay ninyo sa ating lesson 25. And this is it. Pag-pray niyo ako sa aking job interview. Anyway, kasi, bye! See you next lesson!